Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung bago ka dito, don't forget to like, share, and subscribe. Dahil dito sa ating tambayan, ang dilim ay may kwento, ang gabi ay may lihim. Ngayong gabi, isang nakakatindig balahibong kwento ang ibinahagi sa atin ng sender na si Jerome, isang call center agent na may hindi malilimutang karanasan sa isang ordinaryong footbridge na nauwi sa isang bangungot. Handa ka na ba? Simulan na natin ang kwento. Ang babaeng hinahanap ang anak. Pasado 2:00 ng madaling araw noon, tapos na ang shift ko sa isang BPO company sa Mandaluyong. Dahil ayoko pang umuwi, nagdesisyon akong maglakad-lakad muna. Gusto ko lang huminga ng sariwang hangin, kahit pa may halong usok ng mga sasakyan. Tahimik ang paligid, at may kung anong bigat sa hangin habang tinatahak ko ang footbridge malapit sa EDSA. Tanging mga ilaw mula sa malalayong poste at ang kaluskos ng mga tuyong dahon ang kasama ko. Habang papunta ako sa kalagitnaan ng tulay, bigla akong may narinig na mahihinang hikbi. May umiiyak na malapit sa kanya. Napalingon ako. May isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, nakatalikod, nakatayo sa may railing. Umiiyak siya ng mahina, para bang may dinaramdam na malalim. Nilapitan ko siya dahil baka kailangan ng tulong. "Miss, okay ka lang ba?" Dahan-dahan siyang lumingon. Namumugto ang mata, maputla ang mukha. Ngunit maganda siya, may kung anong lungkot na bumabalot sa kanya na mahirap ipaliwanag. Tanong niya sa akin, "Nakita mo ba ang anak ko?" Natigilan ako. "Ha? Hindi po." "Anong itsura niya?" Ngumiti siya ng kaunti pero parang may pait sa kanyang labi. "Bata, lalaki, 4 na taon, nakaasul, may laruan siyang pulang kotse." Bumaba ang tingin ko sa katawan niya. At doon ako natulala. Wala siyang mga paa, nakatayo siya sa gitna ng footbridge na parang nakalutang lang. Hindi ko alam kung nananaginip ako. Nanginginig ang tuhod ko. Ngunit bago pa ako makatakbo, hinawakan niya ang braso ko. Malamig. Sobrang lamig. Halos mabitawan ko ang bag ko. Nanginginig ang kamay ko, nangingisay na parang kinukuryente. Naglakad siyang palapit sa akin. Ngunit ang katawan niya, hindi gumagalaw ng normal. Parang palutang-lutang, parang tinutulak ng hangin. Bigla niyang isinubsob ang mukha niya sa dibdib ko. "Pakitulungan mo ko. Pakihanap ang anak ko. Hindi ako makatahimik. Hindi ako makaalis." Bago pa ako makapagsalita, naramdaman kong may bumagsak sa likod ko. Paglingon ko, isang pulang laruan na kotse. Tumingin ako sa baba ng footbridge. May bata. Nakaupo sa gutter, nakaasul, walang buhay ang mga mata. Ngunit, nakatitig sa akin at ngumiti. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Nang bumalik ako ng tingin sa babae, wala na siya. Wala na, pero naiwan ang marka ng kamay niya sa braso ko. Parang paso. Parang bumaon ang lamig niya sa laman ko. Hindi ako nakatulog ng ilang araw. Paulit-ulit sa isip ko ang mukha ng babae. Nagtanong-tanong ako sa mga tindera sa ilalim ng footbridge. At may isang matandang alay na nagsabi, "Ay naku Hijo, matagal na yang kwento, babaeng nasagasaan, kasama ang anak niya." Nung nagkagulo sa kalsada, nadulas ang bata, bumangga sa poste. Patay agad. Sinubukang iligtas ng nanay pero tinamaan din ng truck. Pareho silang namatay. Pero minsan, may naglalakad pa ring babae sa footbridge, palaging naghahanap ng anak. Pagkalipas ng 1 linggo, pinilit kong kalimutan ang lahat. Pero isang gabi, nagising ako sa sobrang lamig. Sa gitna ng dilim sa kwarto ko, may narinig akong pamilyar na tinig. "Nakita mo na siya, di ba?" At sa sulok ng silid ko, may nakatayo. Maputi ang suot. Mahaba ang buhok. Wala pa rin ang mga paa. "Salamat." Bigla siyang nawala. Akala ko tapos na. Akala ko wala na. Pero kinabukasan, nang pagpasok ko sa trabaho, may bagong guard sa lobby, nakangiti, at may hawak na pulang laruan. "Boss, may naiwan kang kotse kagabi?" Ngunit, hindi ako pumasok kahapon. Paalala lang. Kung dadaan ka sa isang footbridge sa 10 oras ng gabi at may babaeng umiiyak, huwag mong hayaang magtagpo ang mga mata nyo.
Dahil kung minsan, hindi lahat ng humihingi ng tulong ay dapat lapitan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan mo ang kwento, please like, share, and subscribe. At kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, isang bangungot na hindi mo malimutan, isend mo lang sa tambayancreepy@gmail.com. Ingat kayo sa pag-uwi mga katambay hanggang sa susunod na kwento. Paalam.